Okay, upang mabatid po ng pamahalaan o ng Bureau of Immigration ang status ng mga banyaga na naninirahan dito sa Pilipinas, kailangan din po nating malaman kung ano yung kanilang status dito sa bansa habang sila ay nandito. Kaya inilunsad ng Bureau of Immigration ang tinatawag na Alien Certificate of Registration Identity Card o yung tinatawag na ICRI card. At para pag-usapan po yan, kasama po natin dito sa studio ang Commissioner po ng Bureau of Immigration na si Commissioner Sigfred Mison at siyempre ang Acting Chief ng Alien Registration Division ng Bureau of Immigration na si Fortunato Manahan Jr. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Okay, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ano po itong Alien Certificate of Registration Identity Card? Sige, June, please. Ang Alien Certificate of Registration Identity Card ay isang card po na nagpapatunay na ang isang foreign national is rehistrado dito sa ating bansa. Bawat nabibigyan po ng visa, mayroon din pong binibigay na ACRI card. Nandito rin po yung kanyang mga biometrics at yung mga relevant information such as yung fingerprints, pangalan, date of birth, civil status at yung visa granted sa kanya. Okay, nandiyan din po kaya sa information na yun yung mga panahon na nandito siya sa bansa, yung oras na dumating siya dito at yung malis po siya? Yun po ay makikita po sa central database ng ating ahensya. Okay. Sa mga boss po natin na nanonood ngayon, ito po yung ibig sabihin kung tayo pupunta sa Amerika, ang version nito, ito yung mga green card, ito po yung parang sa Macau may blue card din. So ito po talaga yung identification card ng mga foreigner. Ngayon, bakit kailangan po nito, sir? Kailangan talaga ito dahil gusto natin malaman kung ano talagang status ng isang foreign national. Pag meron kang visa, meron kang requirement na kailangan mag-register ka dito sa ating Pilipinas at itong identity card mo, kumbaga ito yung magsasabi na ako ay validly registered dito sa Pilipinas. Kasama yung sa mandato ng ating bureau na malaman natin yung status, yung galaw, lahat ng mga foreign nationals dito sa ating bansa. Kaya nakakatuwa nga sinabi mo, may green card, may red card. Tayo, iba't ibang kulay ngayon ang ating ACRI card. It is an innovation by the current administration na ngayon, mas madaling malaman kung ikaw ay estudyante, retiree, permanent resident, worker, dahil kinolor-coded na po natin. Okay. Commissioner, parang may naisip lang ako, no? Ito parang makakatulong ata ito pagdating sa seguridad. Yung, kumbaga, yung hinahanap din ng mga Interpol, maaari din natin kaagad ma-monitor dito. Tama po ba? Sige. Yun ho ang isang primary objective ho nitong ating bagong nilunsad na iCard to enhance the border natin. Tapos enhance din po ang security features ng dating ACRI card. Ito po yung itsura ng dating ACRI card. Ito yung luma. Isang kulay lang po siya. Ito yung luma, no? Kulay dilaw siya. Ngayon po ay 10 na po ang kanyang kulay. 10 ang kulay. Iba-iba ang status, iba-iba ang kulay. Okay. Ito po. Ito po yung sa likod. Yan po sa likod. Okay, no? Malaki nga yung kaibahan niya sa luma nating identification card before ng Bureau of Immigration. Matanong ko lamang po, sino po ba yung mga kailangan mag-apply po nito? Yung pong under sa class po ng immigrant, meron din po sa non-immigrant. Yun sa non-immigrant po, nandito po yung mga married to Pilipina. Ito po pala yung mga estudyante, mga tourist. Doon naman po sa mga immigrant, yun po yung mga married to Pilipina, mga mga coming back, returning residents na gusto na pong manirahan dito sa ating bansa. Meron din pong mga voluntary registrants na mga galing po sa mga economic zones. Paano po yung may mga dual citizenship? Meron din po silang corresponding cards para sa kanila? Ay, wala na po. Dahil kapag kayo ay maging dual citizen, sa mata po na ating Bureau of Immigration, kayo po ay Pilipino, hindi po namin kayo under our jurisdiction anymore. Okay. So maraming makikinabang dito, especially ang dami-dami ng mga South Koreans na nag-aaral sa atin, mga Indian national, ibang mga foreigners. Ano? Okay, matanong ko lamang po, ano po bang requirements para sa yung mga boss po natin na may kamag-anak or may mga kaibigan ng mga foreigners na nanonood ngayon, ano pong requirements para makakuha ng mga cards na to? Yun pong mga requirements ay nakapost po sa ating website. So, bawat kategorya po ng visa, may kanya-kanya pong corresponding requirements. Okay, magkano po ang processing fee? Sa first issuance, meaning yung conversion from tourist to one type of visa, ang iCard po is $50.
$50. Para naman po dun sa mga magre-reissue, kailangan magpa-reissue ng kanyang card, $20 lang po. Again, nabanggit niyo po kanina yung processing ay nasa 5 araw, ano? 5 araw po ang aming sinusunod, pero ngayon po, ang ating commissioner po, pinabibilis po lahat ang proseso. So, ngayon po, maobserbahan na ho na kapag na-issue ang kanyang visa, na piniprepara na rin po ang pag-release po ng iCard. Okay, natanong ko na rin kanina sa inyo, before pa tayo umere, mayroon akong nabasang question ng isang netizen about this ACR iCard. Ano? Kung halimbawang ilalabas na siya ng Bureau of Immigration, nasa releasing na, pwede ba siyang kunin din ng kamag-anak? Or pwede bang ang kamag-anak din ang magproseso, hindi yung mismong may ari ng card? Maaari po, mag-present lang po ng special power of attorney. Pero ang importante talaga, yung foreign national, mag-a-appear talaga sa aming bureau para makuha po yung photograph, pati yung biometric fingerprint po niya. Pagkatapos po ng proseso na yon, kung hindi niya kayang kunin sa bureau, meron lang po siyang special power of attorney para dun sa kanyang kamag-anak o sa kanyang abogado. Mai-release po namin yung kanyang ACR iCard. Okay. Sir, any other information na hindi pa alam ng ating mga boss patungkol dito sa may ACR iCard ng Bureau of Immigration? Yung bagong ACR iCard ho, may bago ho tayong nilagay doon. Ang tawag po is SSRN or Special Security Registration Number. Ito po yung unique number issued for life para sa isang registered foreign nationals. Ito yung halintulad po ng Social Security sa Estados Unidos. Yan din pong card na yan, dun po sa mga na-issuehan ng mga lumang card, maaari pa rin po nilang gamitin yon hanggat valid po ang kanilang card. And then kapag mapapaso na siya, sa kanila kailangan dumaan sa proseso? Opo, maaari po sila magpalit or earlier, pwede po sila magpalit kung gusto nila maka-avail ng bagong kulay na iCard. Saka siguro importante lang madagdag, no? Dahil ngayon, paglalabas ka ngayon ng airport, o kaya papasok ka sa ating bansa, ito na yung paraan para malaman talaga kung updated ka sa lahat ng bayad, kung meron kang derogatory information dahil meron tayong mga card readers bawat airport. Ito na yung pinakailalagay nila doon sa card reader natin. Mas mabilis ang tawag dito, yung travel facilitation ika nga, na mas maganda yung kanilang experience pagdating sa Bureau of Immigration. Sir, alam naman natin na maging yung mga may mga illegal na gawain, medyo moderno na rin. Ito po ba may mga security feature na hindi na-hack or hindi na nakokopya? Yung bagong iCard do, katulad ng pagkakasabi ho namin kanina, in-enhance na ho namin yung security features na hindi ho nakikita ng karaniwang dayuhan o mamamayan. So, na-enhance ho yan para ho ma-deter at ma-prevent ang fraud at paggamit po ng mga peking iCards. Parang lumalabas, there are more than 10 security features dyan. Yung 5 makikita agad sa card pa lang ng mata. The others, hindi nakikita unless meron talagang gadget na ginagamit para malaman kung ito ay fake o hindi. Which na meron ng mga kawani ng Bureau of Immigration sa mga airports? Meron, sa mga mangilan-ngilan namin ng mga verifiers, meron sila. Okay. Bilang panghuli po, mensahe niyo po sa mga boss natin na nanonood ngayon na maaaring may kakilala o kaibigan o kamag-anak na mga foreigners. Ay, pumunta po tayo sa ating mga iba't ibang opisina po sa ating Bureau of Immigration. Tayo po ay magpa-register. Ito pong bago nating ACI iCard, magbibigay po ng magandang mga advantages para sa inyong biyahe at pag-stay po dito sa ating bansa. Kami po ay humingi po ng inyong pasensya at pag-uunawa kung meron mang konting diferensya o tawag dito, pagbabago dito sa ating card. Pero hanggat maaari, pinapaganda po namin parati yung mga serbisyo po namin sa ating mga publiko. Okay, we hope na sa tulong po nitong bagong sistemang ito ay ma-improve natin at maka-monitor tayo ng mga kriminal din dito sa ating bansa, na mga nagtatago dito. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na naibahagi niyo sa amin. Nakapanayon po natin ngayong umagang ito mula sa Bureau of Immigration, Acting Chief ng Alien Registration Division, Mr. Fortunato Manahan Jr. at syempre ang Commissioner ng Bureau of Immigration na si Commissioner Sigfred Mizon.